So dito po tayo sa panibagong code. So meron tayong print student record, which is ito, spacing, then student grades, which is siya yung dictionary. So ito, kumbaga, naglagay ako ng example sa isang nakalagay sa isang tuple. So ibig sabihin, while true meaning hanggang mag-break siya, tuloy-tuloy lang yung looping niya. So sa isang current state student record, if daw yung dictionary na student grades is may laman, ipiprint niya yung for student grade and something. And then pag wala, no records yet. So, since wala tayong data dito, nakalagay no records yet. So kung sakali, kung may laman, for student, which is new variable tong student and grade, in student grades items, which is ito yung nagiging visible object para dito sa tuple ng student grades sa dictionary. Then print option int manage student record. So ito yun siya. So ang tanong is bakit siya may spacing. So ito ang spacing niya is yung backslash n. So ayan. So ang variable niya is option. So dito tayo. Sabi dito pag yung option daw is 1, ang meron tayong define na nakalagay dito add student, and so pag 1 add student, which is dinefine niya dito. Pag 2 upgrade, and pag 3 is remove student. So dito tayo sa functionality ni add student. So sa add student may name. So gawin natin example. So ang nangyari, meron akong name na Shem, katulad nito sa example dictionary na merong nakalagay na data sa tuple. So Shem, then grade na 15. So ano ko lang siya, ang ano ko lang, ito ang tawag dito is key and then value. So kumbaga iisa lang sila, since iisa lang ng yung key and value sa isang dictionary. So kumbaga sabi dito if name, so ito yun, nag-input siya ng name. If yung name daw is nasa student grades dito nasa dictionary, if yung name na to na nilagay is print, lagay niya is student is already exists. So meaning kung sakaling meron data dito, pag naglagay ako ng Shem, tapos may nakalagay na Shem dito, siya bawal. So kung sakaling mag-false to, sabi ko nga sa conditional statement, pag nag-false sa isang if, lipat siya sa kabila. Since default na agad, so ito yun, ito na yung niya. So merong input Shem. So since nag-false siya dito dahil wala pa naman nakalagay na data sa tuple sa dictionary, punta siya sa grade. Name, then grade, and then grade. Yun yung grade dito. Then yung bagong value niya dito is student grade name. So sabi ko nga kanina is yung name nito at yung name pinag-aano niya lang sa isang key and value. So tinatawag niya lang si name na in-input dito, which is si Shem. Since walang laman, so yun, kukunin niya yung grade na in-input dito ni user. So I hope you get it po. Then student and print niya yung, so ganito siya, student grade 85. So meron sa current student record, nagka-function siya dito. Yan, meron tayong Shem, may key and then value. So like I said kanina, pag yung name na tinawag dito is matic, na makukuha dito sa grade, which is yung name na nilagay dito, sabi pag nandun sa current grade, diretso sa so yan, grade and then name. So sa update grade naman, ganda yung functioning niya. So yung pag name, update tayo. Pag nag-update tayo ng name, sabi naman dito pag yung name daw is nasa dictionary, like kunyari Shem, ito yung dictionary pag yung grade is nasa dictionary, which is Shem, gagawin niya tong current grade. Like I said kanina, yung name, ito yun, yung in-input niya dito, and then gusto niya malaman yung current yung value, kung ano yung value ng grade sa key and then sa value, yung value ng grade sa value and then sa key. So tinawag niya yung name, which is si Shem daw.
So, pag enter ko yan, makikita ni system na nandun yung sa dictionary yung yung data. So, ang niya 85, which is ito nga yung value. So, nag-input siya ng bagong grade. Ito na yun. So, una nilapag naman na yung current, and then new grade. Ito yun. New variable. Then yung student grade na name, ito ulit. Kung ano man yung in-input ni, like kunyari si Shem. Kumbaga, student grade Shem equals new grade. Meaning, ano yung grade na nilagay dito ni user. So, ito yun. New grade is 65, sabihin natin. So, bagong grade. Ayun. So, katulad ulit sabi ko, pag nag-fall siya dito, diretso sa default, which is not found. Kumbaga, if magto ko dito, 2, and then sinearch ko kahit anong name, then wala sa dictionary, not found yung nalabas. Ganon. Dito naman sa remove student, meron tayong name. So, sabi naman dito, if yung name daw is nasa dictionary, yung example. Sabi, if yung name daw ay nasa dictionary ng student grades, i-delete niya yung name na yun. So, pag sinabing student grades, same ulit, ganito ulit, same scenario, pero buburahin niya yung key and then yung value. So, pag niremove ko yung Shem, so kunyari, proceed muna tayo dito sa else. Pag kunyari, walang ganyang pangalan dito sa dictionary, lalabas sa student, yung name na nilagay mo, and then it's not found. Meaning wala siya sa dictionary. Ito naman, pag yung name daw nasa dictionary, di-delete niya. So, kunyari, Shem, since nasa dictionary siya, lahat ng data kasama yung value is mawawala. Ayan, so wala ulit record. So, ganun siya, nagka-function. And then, ito. Dito siya nagka-function na, remember.